Kabanata 371. Ang mga kapatid ng pamilya Quintes. Pagkatapos umalis ni Skylar Yaleman, tulala si Maeve Lee na nakatayong mag-isa sa malaking villa. Nabigo siyang maunawaan ang dahilan kung bakit siya natalo ng husto. I still have you, Lian. I'm still the Quintes family's future young mistress. You can have your way. For now, dear Summers and Snowfenner. Pagbalik ni Yulian, I'll make sure you two die a horrible death. Napasinghap si Maeve sa frustration. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang caller ID, pisikal na nanginig si Maeve. Isang mapang uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Honey, agad na sinagot ni Maeve ang tawag na uutol na bati sa asawa. Anong deserving na artista? Siya ay may ekspresyon ng isang ganid, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kaaya-aya at matamis. Ang tumatawag ay walang iba kundi si Yulian Quintes, ang tagapagmana ng pamilya Quintes. Kagagaling lang niya sa isang trabaho sa ibang bansa at tinawagan niya si Maeve pagkababa niya. Nasaan ka? Ang boses ni Yulian ay maririnig na nakakahapnotic at naglabas ng isang hangin ng hindi masasabing maharlika. I'm at the villa, hubby. Nakabalik ka na ba sa Stellar? Nasaan ka ngayon? I'll come to pick you up. Ang tagal na kitang hindi nakikita. I've missed you so much. Gusto mo bang pumunta sa aking lugar, mahal? Hindi, lumapit ka sa akin. Sabi ni Yulian sa telepono, hihintayin kita sa villa na binili ko. Sige. Pumayag naman si Maeve. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita ng anuman, ibinaba na ng kabilang partido ang tawag. Nakaramdam ito ng pagkabalisa kay Maeve. Dati, hinanap agad siya ni Yulian sa tuwing babalik siya galing sa isang biyahe. Hindi man personal na nagpakita si Yulian, pinaponte sana niya ang mga tauhan niya para sunduin siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tinawagan lamang siya ni Yulian at hiniling na lumapit sa kanya. Parang may inuutusan siyang katulong. Kung siya ay isang mas matinong at matalinong babae, siya sana gumawa ng malinis na paglayas ngayon. Gayunpaman, walang intensyon si Maeve na tumakas. Kumbinsido siya na mahal pa rin siya ni Yulian at sa kanyang silver tongue, kukumbinsihin niya ito na sadyang ikinakalat ang mga hindi magandang kwento sa internet para saran siya. Yulian, alam kong galit ka, pero sigurado akong mapapatawad mo ako. Maeve beamed with confidence, pagkatapos ay nagmaneho papunta sa villa. Kung saan nakatira si Yulian. Sa loob ng greenhouse ng isang European-style villa, hawak ng isang dalaga ang isang sprinkler sa kanyang kamay, na nagdidilig sa halaman sa loob ng trellis. Ang araw ay nakakapaso sa labas, ngunit ang temperature sa loob ng trellis ay 20 degrees lamang. Ang mga bulaklak ay hindi dapat mamukadkad sa oras na ito ng taon, ngunit sila ay nakikipaglaban sa isa't isa sa loob ng istruktura. Nasa early 30s pa lang ang lalaki, pero mayroon na siyang hangin ng isang namamahala. Siya si Yulian Quintes ng pinakadakilang pamilya sa Astral Province at tagapagmana ng Southern Gentry Quintes family. Si Yulian ay isang napaka-sopistikadong tao at medyo germaphobe, kaya siya ay palaging malinis. Mayroon din siyang mahigpit na mga kinakailangan para sa mga babae dahil hindi siya tulad ng ibang mga lalaki na umiikot sa philandering. Sa kabaligtaran, siya ay isang napakatapat na manliligaw. For all intent and purposes, ang sinumang babaeng maaaring manalo sa pabor ni Yulian ay mapapala. Bukod kay Yulian, may isa pang individual na nakatayo sa flower shed. Ang lalaki ay nagkaroon ng isang kapansin-pansing pagkakahawig kay Yulian, na may mga bangs na dome alloy sa kanyang noo at isang pares ng mga mata na nagbigay sa kanya ng hitsura ng isang obsequious akademiko. Ang lalaki ay kapatid ni Yulian, si Joe Quintes. Gayunpaman, maaari lamang siyang ituring na kapatid sa ama ni Yulian. Si Jacoda Quintes, ang pinuno ng pamilya Quintes, ay nagkaroon ng relasyon sa kanyang kasintahan, na nangangahulugang si Joe Quintes ay kanyang anak sa labas. Noong nasa larawan pa ang lehitimong asawa ni Jacoda, imposibleng makasama si Joe sa pamilya Quintes. Gayunpaman, nang pumanaw ang kanyang lehitimong asawa, at siya ang naging pinuno ng pamilyang Quintes, ibinalik niya sa pamilya si Joe, ang kanyang anak sa labas. Ang ina ni Joe ay nagkasakit ng malubha at namatay noong isang taon matapos siyang maisama sa pamilya. Kahit na bahagi na siya ng pamilya, hindi nakatakas si Joe sa katotohanan na siya ay isang anak sa labas. Kaya, hindi siya tinanggap ng mabuti sa pamilya, na humahantong sa kanyang katayuan sa pamilyang Quintes na mababa. Bagamat naging maingat siya sa lahat ng kanyang ginagawa at nagsumikap ng husto para makamit ang pabor ng iba, wala siyang gaanong natamo.
Ang isang kilalang pamilya tulad ng pamilyang Quintes ay nagpasya sa kanilang mga kapalaran sa pagsilang. Habang si Julien ay nakatakdang maging paboritong anak, si Joe, na nominal na pangalawang anak ng pamilyang Quintes, ay hindi hihigit sa isang kaawa-awang soong palad. Mukhang maganda ba ang mga bulaklak na ito? Tanong ni Julien kay Joe habang dinidilig ng sprinkler ang mga halaman sa trellis. Maganda silang tingnan. Itinuro ni Joe ang mga bulaklak sa kanyang harapan at nagsimulang gumalaw ng walang tigil. Ang mga natal lilies na dinidilig ngayon ni elder brother ay isang maladamo na halaman na pangunahing lumalago sa taglamig at tagsibol, at mamumulaklak sa paligid ng bagong taon at ang Lunar New Year. Ang katamtamang temperatura para sa paglaki ay karaniwang nasa pagitan ng 15 hanggang 25 Celsius. Kapag bumaba ang temperatura sa ibaba 5 Celsius, ito ay titigil sa paglaki. At ang peony sa tabi nito ay madalas na itinatanim sa mga bulubunduking lugar sa paligid ng Daba Mountain. Ang peony ay kabilang sa mga pinakakilalang species ng mga bulaklak sa kakahuyan sa China, na may reputasyon bilang pambansang kariligan at hari ng mga bulaklak, at matagal nang kinuha. Bilang simbolo ng kayamanan at kasaganaan, ang mga bulaklak ng peony ay may maraming kulay, kabilang ang rosas, pula, puti, at iba pa. At iyong daffodil doon, ito. Ang bibig ni Joe ay parang machine gun sa puntong ito, na dumadagandong sa halos 12 ng mga uri ng mga bulaklak at halaman sa loob ng trellis. Makikita na ginawa niya ang lahat ng gawaing paghahanda noon pa man at kabisado na niya ang lahat. Kuya, lahat ng mga bulaklak na ito ay namumulaklak lamang sa Marso, at marami sa mga ito ay hindi angkop para sa paglaki sa timog. Gayunpaman, nagawa mo silang makipagkompetensya sa bawat isa noong Setyembre dito. Kahanga-hanga, kuya. Ahaha. Umalangaw-ngaw sa loob ng shed ang tunog ng tawa ni Julien nang bigla niyang tinapak si Joe sa balikat. Pinapunta ako ni Itay sa ibang bansa para makipag-ayos ng isang proyekto, kaya ang tagal kong hindi nakapunta rito. Kaya, hiniling ko sa iyo na pumunta para tulungan akong magtanim ng mga bulaklak na ito. Akala ko noon ay malalanta mo ang mga ito, ngunit hindi ko ine-expect na buhayin mo silang lahat. Kabanata 372. Isang pagsakay sa impyerno. O kuya, you were flattering me with such a compliment kanina. But, are you suggesting that you're actually pretty good yourself? Nanginig si Joe Quintes sa kanyang mga sinabi. Halatang takot na takot siya kay Julien Quintes. Nagmamadali niyang ipinaliwanag, kuya, ang mga bulaklak na ito ay hindi namumulaklak ng maayos dahil sa aking pagtatanim nitong mga nakaraang araw. Ikaw ang nag-aalaga sa kanila mula sa simula. Ang pag-unlad ay walang gaanong kinalaman sa akin. Ganoon ba? Pinaikit ni Julien ang kanyang mga mata. Ngunit kalahati ng bulaklak sa loob ng aking trellis ay namatay tungkol sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ito. Natatakpan ng makapal na layer ang noo ni Joe ng pawis. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong. Siguro. Baka ibang species ang mga bulaklak ngayong taon. Snap. Hindi malinaw kung hindi ito hinawakan ng mahigpit ni Julien o sinadya, pero biglang bumagsak sa lupa ang flower sprinkler sa kanyang kamay. Yumuko na sana siya at pupulutin, ngunit natalo siya ni Joe. Yumuko siya at kinuha ang sprinkler na iyon. Kaya naman, nakita niya na ang mga tip ng pares ng hot ni Julien. May dumi ang couture leather na sapatos. Nag-react siya na parang may natuklasan siyang kakaiba. Kuya, madumi ang sapatos mo. I'll wipe them for you. Hindi na niya hinintay ang pagpayag ni Julien bagkus ay nagkusa siyang panasan ang sapatos gamit ang kanyang manggas. Pinunasan niya ito ng mabuti na para bang nagpapakintab siya ng isang precious piece of art, nag-aalala na baka napalampas niya ang isa-isang detalye. Pinanliitan ni Julien ang kanyang mga mata kay Joe, na napakaamo sa harap niya, parang aso lang. Ang sulok ng kanyang bibig ay kurbadang pataas. Isang walang kwentang tusok na magaling sa wala, pero numero 1 sa paghalik sa puwet at pagiging aso. Itinaas ni Joe ang kanyang ulo, itinulak ang salamin sa tungki ng kanyang ilong. Nakangiting sabi niya, ang sarap pagsilbihan ka, kuya. Pumangon ka, o pupunasan mo ang katad sa sapatos ko. Alam mo namang hindi ko kayang tiisin ang anumang mantsa sa mata ko. Diretsong hinubad ni Julien ang leather na sapatos sa paa. Agad namang dinalhan siya ng katabi niyang maid ng panibagong pares ng sapatos. Pagkatapos maisuot ang sapatos na iyon, tinapot niya ulit si Joe sa balikat, kunin mo ang sapatos na ito at itapon mo.
Siyempre, kung gusto mong isuot ito, maaari mong ibalik ito bilang gantimpala sa pagtulong mo sa akin sa mga bulaklak at halamang ito. Nagmamadaling tumango si Joe para magpasalamat. Walang nakikitang dissatisfaction sa mukha niya. Sa halip, nagpakita siya ng papasalamat. Haha! Itinutok ni Julien ang ulo sa kasambahay na sumabay sa kanya na parang nagbubulungan sa sarili o nakikipag-usap sa kasambahay. Isang nambi-pambi at parang asong kapatid, at talagang nag-aalala ako na kalabanan niya ako para sa posisyon ng pinuno ng pamilya Quintes sa hinaharap. Sa tingin mo ba ay labis akong nag-aalala? Ang katulong sa tabi niya ay pipi na parang bato, hindi siya nang ahas na sagutin ang tanong. Pumasok si Julien sa sala ng villa. Nakaupo na si Maeve Lee doon sa couch, naghihintay sa kanya. Kung ikukumpara sa kanyang mapagmataas at nangingibabaw na normal na sarili, si Maeve ay ibang-iba na ngayon. Umupo siya ng diretso sa sopa, humihigop ng tsaa ng dahan-dahan, tulad ng isang magandang binibini ng marangal na kapanganakan. Kung noon pa ay masayang nakayakap sa kanya si Julien. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi siya nagkusa na tumakbo patungo kay Maeve. Ito ay isang mapanganib na senyales na naging dahilan upang medyo hindi mapalagay si Maeve. Matagal na silang magkasama kaya alam na alam niya ang ugali ni Julien. Ang batang master ng pamilya Quintes ay namumukod tangi sa lahat ng aspeto, ngunit ang tanging kahinaan niya ay ang kanyang katapatan. Ito ay isang bagay na nakuha ni Maeve sa pamamagitan ng mga bola. Tumulo ang luha sa pisngi ni Maeve. Napakaganda ng pag-iyak niya, parang bulaklak ng peras na nanginginig sa ulan. Siya ay isang artista at master ng mga ganitong uri ng pag-arte upang makakuha ng simpatiya. Kakaunti lang ang mga lalaki sa mundong ito na maaaring magpatuloy sa pagiging malamig kapag nakikita siyang umiiyak. Gayunpaman, ang mga reaksyon ni Julien ay tila walang epekto na inaasahan ni Maeve. Ito ay maliwanag na nalaman niya ang tungkol sa masamang balita tungkol sa kanya mula sa internet. Siguradong galit na galit si Julien sa loob. Nagpa siya si Maeve na hilahin ang taktika ng reverse psychology sa kanya. She looked at Julien with an aggrieved expression and said, "Julien, galit ka ba sa akin? Sa tingin mo ba isa akong agresibo na babae, tulad ng ginagawa sa akin ng mga netizens na iyon? Julien, do you trust me?" Titir Summers ang sadyang nagtakda ng lahat ng ito para Sir-on ako. Wala pa ring masyadong reaksyon si Julien. Bahagya nitong ikinabahala si Maeve. Parang sa pagkakataong ito, hindi na magiging ganoon kadali ang pagpapakinis ng mga bagay-bagay. Nagpa siya si Maeve na itaas ang kanyang laro. Mabangis niyang hinablot ang isang fruit knife sa coffee table at saka hinawakan iyon sa kanyang dibdib na parang sasaksakin niya ito. Julien, mali ako nang inakusahan nila. I know that I'm at loss for words. I have to die to prove my innocence. Mahal na mahal kita, at talagang gusto kitang pakasalan. Kung sa buhay na ito, tayo ay nakatakdang maghiwalay ng landas, marahil sa kabilang buhay, tayo ay magkahawak kamay at magpakasal. Isasaksakan na sana ni Maeve ang matalim na kutsilyong prutas sa kanyang dibdib sa paggalaw pababa pagkatapos sabihin iyon. Samantala, tumatakbo na si Julien papunta sa kanya. Nakita ni Maeve ang bakas ng pagkataranta sa kanyang mga mata. Lihim na ipinagmamalaki ni Maeve ang kanyang sarili. Ang tinatawag na tatlong pandaraya changes, wait, at commit para suicide, ay sinubukan at subok na paraan ng babae sa pagsupil sa mga lalaki. Hanggat nakatutok ang puso ni Julien sa kanya, tiyak na pipigilan niya ito sa pagpapakamatay. Nakikinita pa ni Maeve na itinapon niya ang sarili sa braso ni Julien at iniiyak ang kanyang puso. Lagi siyang inaalo ni Julien at nangangakong ibabalik ang hustisya para sa kanya. Sa bilis ng kidlat, hinawakan ni Julien ang hawakan ng fruit knife sa kamay ni Maeve. Tapos, paf! Titig na titig si Maeve kay Julien na dilat ang mga mata. Nanghihina ang buong katawan niya, hindi sigurado sa nangyari. Pumulusok sa kanyang dibdib ang dulo ng matalas na prutas na kutsilyo. May sumunod na malamig na sensasyon at matinding sakit. Naramdaman niyang napuno ng likido ang kanyang lalamunan, at isang malaking bibig ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Julien, ikaw. Hindi nagmamadali si Julien para kunin ang fruit knife mula sa kanyang kamay, ngunit binibigyan siya nito ng agresibong pagtulak, na nagpapadala sa kanya sa highway patungo sa impyerno. Ito ay talagang isang bagay na hindi kailanman pinangarap ni Maeve. Kabanata 373. Tama o mali? Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Julien Quintes.
Pinapasok pa rin niya ang kutsilyo hanggang sa bumaon ang talam sa dibdib ni Maeve Lee. Pumulwak ang dugo mula sa bibig ni Maeve, na pumulandet sa buong Yulian. Si Yulian ay nahuhumaling sa kalinisan. Sa isang tipikal na araw, hindi niya kayang magkaroon ng anumang mantsa sa kanya. Hayaan mo na ang dugong natatakpan niya ngayon. Gayunpaman, ito ay dugo ni Maeve. Ang babaeng minahal niya noon ng malalim, mahal na mahal pa rin siya ni Yulian sa puntong ito. Magpapakasal na raw sila next month. Gayunpaman, ngayon, si Yulian na ang pumatay sa kanyang kasintahan. Hindi man lang niya naitulak ang kutsilyong iyon sa dibdib at puso niya. I loved you. In fact, natapos ko na ang task na binigay ng tatay ko last week. Ngunit hindi ako umuwi kaagad. Dahil mahilig ka sa mga gemstones, hinanap ko ito mula sa bansang pinanggalingan. Gumawa ako ng isang espesyal na paglalakbay sa South Africa at gumawa ako ng isang Heart of the Ocean Blue Diamond para sa iyo. Sabi ni Yulian habang inilalabas ang isang napakagandang gemstone box mula sa bulsa ng kanyang dibdib. May kumikinang na asul na liwanag mula sa kahon ng buksan ito. Ang natural na asul na brilyante na kasing laki ng kuko ay may kakayahang makuha ang puso ng sinumang babae sa mundo. Inilabas ni Yulian ang diamond ring at dahan-dahang inilagay sa kamay ni Maeve. It was intended to be given to you on the day of our engagement, but now, it's destined that we won't able to wait for that day. Tila nakalimutan ni Maeve ang sakit na nagmumula sa kanyang dibdib. Ginamit niya ang mga huling sandali ng kanyang buhay para tumuon sa singsing na diamante. May kumikinang na patak ng luha na umaagos mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ang patak ng luha ay hindi na isang gawa kundi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung kilala lang niya si Yulian noong nagsisimula pa lang siya. Kung nanatili lang siyang malinis hanggang ngayon. Kung sa simula pa lang ay naging katulad na siya ni Snowfenner, kung saan nakuha niya ang lahat batay sa kanyang pagsisikap kaysa ibenta ang kanyang katawan. Kung pinahintulutan lang siya ng Diyos na gawin ito muli. Ngunit ang ginawa ay nagawa na. Walang pangalawang pagkakataon sa buhay. Tuluyan nang bumagsak si Maeve sa isang pool ng dugo. Hanggang sa nalagutan na siya ng hininga ay napako ang mga mata niya sa singsing na suot niya sa kamay. Walang ekspresyon pa rin si Yulian. Pakiramdam niya ay parang nakatapak lang ng langgam. Young master, nakahanda na ang maligamgam na tubig at ang mga petals ng bulaklak sa bathtub sa itaas. Maligo ka na at magpalit ka na. Ang katulong na nakatrabaho ni Yulian sa loob ng maraming taon ay lumakad ng may paggalang at maingat na sinabi ang mga salitang iyon. Take care of her. Nagkataon na yung mga bulaklak na yon at ang mga halaman sa loob ng trellis ay nangangailangan ng pataba. Oo, young master, sagot ng katulong. Umakyat si Yulian sa hagdan, hinubad ang damit na suot niya habang naglalakad. Sumunod naman ang isa pang katulong kasama ng kanyang mga kamay upang kunin ang mga damit na iyon, nag-aalala na ang mga damit ay mahulog sa sahig at ang mga mantsa ng dugo ay madungisan ang sahig. Katulad ng ginawa niya nang lumabas siya sa loob ng trellis, si Yulian ay tila bumubulong sa sarili o kausap ang katabi niyang katulong. I really intended to marry her. I just didn't expect na niloloko niya ako sa simula pa lang. Lahat ng iyon ay pinik niya. Kahit ang unang pagkikita nila sa banquet na iyon ay sadyang inayos niya at ng iba pa. Napakalaking kabalintunaan. Alam ng Diyos na isa akong napakalaking germaphobe, ngunit inayos niya ang gayong babae para pahirapan ako. Nasasaktan ako. Sa tingin mo ba tama o mali ang ginawa kong pagpatay sa kanya ngayon? Hindi naglakas loob na sumagot ang katabi niyang katulong. Sa halip, lumuhad siya ng may kaluskos. Hindi na pinahirapan ni Yulian ang utusan at dumiretso sa banyo. Ang tamang temperatura ng tubig na sinamahan ng mabangong mga talulot ng rosas ay isang bagay na ginagamit lamang ng mga babae sa paliligo, ngunit labis na nahuhumaling si Yulian. Halos isang oras siyang naglinis sa banyo bago siya bumangon, nagpunas ng katawan, at pagkatapos ay bumaba na naka-bathrobe. Dalawang lalaki ang nakatayo sa lobby sa ibaba. Isa sa kanila ang mayordoma ni Yulian. Ang kanyang pangalan ay Albert Cantrell. Nakita niya ang paglaki ni Yulian. Si Albert ang namamahala sa pang-araw-araw na buhay ni Yulian noong bata pa siya. Nang lumaki na si Yulian, tinulungan niya itong pamahalaan ng iba't ibang negosyo. Ang isang lalaki ay isang napakataba na lalaki na may totem ng baboy at may tato sa kanyang mukha, at walang duda na ang lalaking ito ay isa rin sa mga zodiac fighter ng pamilya Quintes. Ang zodiac totem ay isang tanda at simbolo ng katayuan sa pamilya.
Ang lalaking ito ay binyansagang pigsty, tulad ni Capra, isa siya sa pinakamakapangyarihang super fighter ng pamilya Quintes. Si Julian ang una sa linya na humalili sa pamilya Quintes. Noon pa man ay pinahahalagahan siya ng pamilya at lubos na nagmamalasakit sa kanyang kaligtasan. Kaya, nang si Julian ay naging 18 taong gulang, ang pamilya ay nagtalaga ng 3 general ng Zodiac Fighters sa kanyang pagtatapon. Ang 3 ito ay ang Capra, Pigsty, at Tigre. Ang pagkilos lamang ay sapat na upang ipaliwanag ang mahalagang posisyon ni Julian sa pamilya Quintes. Noong huling beses na gustong makipag-usap ni Zane Lee kay Tyr Summers, tinawagan ni Maeve si Julian para humingi ng tulong. Ipinahiram niya si Capra sa kanya ng walang pag-aalinlangan, na nagpapakita rin na mahal ni Julian si Maeve. Gayunpaman, sa kaibuturan, ang taong ito ay mapagpasyahan at walang awa. Nang malaman ni Julian na all this time ay niloloko siya ni Maeve. Siya ay hindi eksakto, dalisay at inosente, ngunit isang kalapitang mababa ang lipad. Bagamat mahal niya si Maeve, pinatay pa rin niya ito ng walang humpay. Pumunta si Julian sa couch at umupo. Inabot ng mayordoma ang glass ng red wine sa kanya. Nag-abroad na sina Skylar Yaleman at Hanson Yard. Pag-upo ni Julian, ang una niyang ginawa ay nag-inquire tungkol sa kinaroroonan ng 2 dating Star Entertainment bigwigs. Oo, nasa Singapore ang Hanson Yard, habang si Skylar Yaleman ay pumunta na sa Amerika, sagot ng mayordomo. Ang sunod-sunod na mga pangyayari ay nasangkot na sa pamilya Quintes. Ang mga negatibong balita sa internet tungkol kay Maeve lamang ay nagpahiya sa pamilya Quintes at ipinako pa ako, si Julian Quintes, sa haligi ng kahihiyan. Hindi ko pababayaan ang bagay na ito. Pagkasabi noon, inubos ni Julian ang lahat ng red wine sa kanyang baso. Galit niyang inilagay iyon sa coffee table sa harapan niya. Napakalakas ng kanyang kamay kaya nang ibaba niya ang baso ay nabasag ang baso. May kaunting bahid ng dugo sa palad niya. Sumimangot ang may balbas na butler sa tabi niya at nagmamadaling gumamit ng disinfectant fluid para disinfect at panasan ang kamay ni Julian. Sa wakas, maingat niyang binalot ang isang rolyo ng sterile gauze sa paligid ng sugat. Magpadala ng ilang lalaki sa ibang bansa. Gusto ko ng picture proofs na parehong patay sina Skylar Yaleman at Hanson Yard sa loob ng 2 araw. Roger. Kabanata 374. Ang plano ni Julian. Pinunasan ni Pigsty ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at pasimpleng tumugon bago siya lumabas ng villa. Pagkaalis ni Pigsty, nagpatuloy si Julian Quintes sa kanyang tanong, kamusta si Capra? Nagmamadaling sumagot ang mayordomo na si Albert Cantrell, nasa ospital. Hindi pa rin siya nakakalabas sa panganib, pero sabi ng doktor, kahit magising siya, kailangan niyang panatilihing buhay na may life support for life. Oh, tugon ni Julian, walang emosyong makikita sa mukha. Umalis na ba yung kapatid ko? Patuloy na tanong ni Julian. Kakaalis lang, sagot ni Butler Albert. Isang masasamang ngiti ang biglang sumilay sa walang emosyong mukha ni Julian. Tawagan mo siya at ibigay sa kanya ang gawain. Hilingin sa kanya na pumunta sa ospital at alisin ang tubo ni Capra. Si Julian ay talagang walang awa na tao. Kapag nawala ng halaga ang isang tao, tuluyan na niyang iiwan ang taong iyon. Maaaring buhay si Capra, ngunit wala na siyang halaga. Sa palagay ni Julian, ang mga naubos ang kanilang halaga ay walang karapatang mabuhay sa mundong ito. Gayunpaman, kahit na ano, si Capra ay isa sa 12 Zodiac fighter ng pamilya Quintes. Kung nabunutin siya ng tubo ni Capra ay pinagchichismisan siya. Kaya, ipinagkatiwala niya ang maluwalhati at mapaghamong gawain sa kanyang kapatid na si Joe Quintes. Sige, young master. Tumango si Albert at kinuha ang phone niya para tawagan si Joe. Nagmamaneho si Joe nang matanggap niya ang balita. Nanginginig ang buong katawan niya, narinig pa ang tunog ng matalim na preno mula sa kabilang side ng telepono. Halatang natakot siya. Gayunpaman, hindi niya kayang suwayin ang utos ng kanyang kuya. Pumayag siya na gawin ang gawain, ngunit nagsalita siya sa nanginginig na boses. Ang bastos na ito ay hindi na makakamit pagkatapos ng lahat, sabi ni Albert. Aha, baka nag-o-overthink ako dito. Ilang beses hinaplos ni Julian ang kanyang mga templo gamit ang kanyang mga daliri at sinabing, nalaman mo na ba ang lahat? Narito ang lahat ng impormasyon. Iniabot ni Albert ang isang tambak na impormasyon kay Julian. Nagkaroon ng detalyadong talaan ng lahat ng kasaysayan at konteksto na nangyari sa pagitan ng Tyr Summers at Star Entertainment.
Naidokumento din nito ang lahat ng mga pangyayaring iyon sa simula. Nakipagsagupaan sina Tyr at ang iba pa kina Skyler Yaleman at Zane Lee. Nagkaroon din ng kumpletong istruktura ng Riverdale Province at ang matatag na relasyon sa pagitan ng Tyr at Carson York. Naitala pa ng mga dokumento ang koneksyon sa pagitan ng sentro ng lungsod sa Autumnfield Group at Tyr. Ang isang katimugang henyo na tumutugma sa kanilang pangalan, ang pamilya, ay mahusay na nagawa sa mga tuntunin ng katalinuhan. Matagal na tumahimik si Julien matapos magbasa ng impormasyon, hindi ko inaasahan na ang isang maliit na Riverdale Province ay may napakaraming talento. Una, nandyan si Carson York, at ngayon ay may isa pang tinatawag na Tyr Summers. Napakagandang pagkakataon, lalo na ngayon na naghahanda akong mag-branch out sa Riverdale Province. Habang huminto ang pag-uusap, muling sumili ang nakakaintriga ng ngiti sa mukha ni Julian. Tumango rin si Albert. Eldest young master, bagamat inangkin mo na ang titulo ng tagapagmana ng pamilya Quintes, marami pa rin ang magkasalungat na boses sa loob ng pamilya. Gayunpaman, walang tumayo upang formal na pag-isahin ang Riverdale. Maging si Carson York, inaangkin lamang niya ang kanyang pagiging hari sa mga ilog sa Hilaga at Timog. Kung maaari mong pagsamahin ang lahat ng tatlong ilog at ipahayag ito bilang pamilya ng Quintes, walang sinuman sa loob ng pamilya ang lakas ng loob na tanungin ka pa. Tama ka, sabi ni Julien habang tumatayo. Sa ngayon, ang pamilya Quintes ay maaaring kilala bilang isang Southern gentry, ngunit malayo pa tayo mula sa unang tier na Maharlika. Ang dahilan ay ang aming pamilya ay nakabaon lamang sa Astral Province. Maaaring maimpluwensyahan kami, ngunit ang aming pamilya ay kumokontrol lamang sa isang maliit na teritoryo. Panahon na para palawakin ng pamilya Quintes ang teritoryo nito. With that said, inutusan ni Julien ang kasambahay na buhusan siya ng isa pang baso ng red wine. Ang kopete ay walang bitik at kristal. Inikot niya ang red wine goblet sa kanyang kamay, at tinitigan ang red wine na isang magandang kulay ng carnelian bead. Albert, may naiisip ka ba sa bagay na ito? Nag-isip sandali si Albert at sumagot, ang pinakamahusay na tao sa Riverdale sa ngayon ay si Carson York. Kung gusto nating kunin ang Riverdale, kailangan nating kunin si Carson. Bago iyon, kailangan nating subukan siya. Paano natin gagawin? Tingkit na mga mata ang tanong ni Julian. Sumagot si Albert, si Carson at Tyr ay may matibay na relasyon. Ngayon, si Tyr ay nasa Con City, at ang kanyang pinakamalaking negosyo ay ang sentro ng lungsod. Kung tungkol sa Autumnfield, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. So, ang Europe City sa ilalim ng Astral Province ay kasing laki ng isang foreign trade city. Ang pamilya Zura mula sa Europe City ay nakikibahagi sa mga dayuhang kalakalan sa loob ng maraming taon. Ako ay sigurado na ang sentro ng lungsod ng Con City ay lubos na magustuhan niya. Nako, ang Warren Zura ng pamilya Zura ay isang matako na tao. Noon, ang pamilya Quintes ay nag-aksaya ng maraming pera sa aming pagtatangka na kunin ang pamilya Zura. Angkop na ipadala si Warren upang subukan ang tubig. Umigop ng red wine si Julien at sinabing, maaari kang tumakbo at magayos. Ipadala si Warren sa Con City at kunin ang sentro ng lungsod sa pangalan ng pamilyang Quintes mula sa Astral Province. Ang Tyr Summers na iyon ay isang mas malakas na pusa. Kapag pumasok ang pamilya Quintes, hindi na niya maibabalik ang takbo, ngunit tiyak na pupunta siya kay Carson para humingi ng tulong. Ginawa itong isang magandang pagkakataon upang masuri ang saloobin ni Carson. Kung siya ay nakaupo ng walang ginagawa, nangangahulugan ito na maaari siyang sumuko sa pamilya Quintes, at ang taong ito ay maaaring isama sa ilalim ng aming utos. Kung maglakas loob si Carson na kumilos at tulungan si Tyr Summer upang labanan ang pamilya Quintes, pagkatapos ay aalisin na lang natin siya. Yes, young master. I'll go on and make the arrangement now. Pagkaalis ni Albert, ininom ni Julien ang pulang alak mula sa kanyang kopeta, nababanaag sa kanyang mga mata ang walang katapusang ngiti. Samantala, sa loob ng isang ospital sa Stellar City. Dalawang matipunong lalaki na nakasuot ng itim ang nagbabantay sa pintuan ng isang intensive care ward. Maging ang mga doktor at nurse ay gustong pumasok sa ward na ito, kailangan nilang dumaan sa kanilang inspection at pagpayag. Sa loob ng ward na ito ay isang mahalagang miyembro ng Quintes family, Capra. Naglakad papunta sa ward si Joe Quintes, na may bangs at salamin sa kanyang hitsura na kahawig ng isang mahiyain at mahinang scholar. Tumigil ka, ang ward na ito ay hindi maaaring pasukin ng sinuman ng walang espesyal na pahintulot.
Pinigilan ng isa sa malalaking lalaking nakaitim si Joe. Hindi mo ba kilala kung sino ako? Ako si Joe Quintes, ang pangalawang young master ng Quintes family. Walang gaanong kumpiyansa ang boses ni Joe. Sure enough, pagkasabi niya nun, hindi napigil ang mapasinghap ng isa sa mga malalaking lalaki. Siyempre, kinilala nila ang lalaking ito bilang pangalawang young master ng pamilya Quintes. Gayunpaman, walang sinuman mula sa pamilyang Quintes ang titingin sa isang anak sa labas. Kabanata 375. Patay na si Capra. Second young master, sinusunod lang namin ang rules. Please wag mo na kaming pahirapan. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang tono ay ibang kwento. Kung si Julian ang nakatayo ngayon dito, maglalakas loob ka pa bang harangan ang pinto? Ano? Biglang natigilan ang dalawang lalaki, hindi alam kung ano ang isasagot. Sa madaling salita, medyo halata ang sagot, sino ang may lakas ng loob na pigilan si Julian sa Stellar City? Ikalawang young master, ito ang panuntunan. Sigurado ka ba dito? Gayunpaman, bago matapos ang salitang panuntunan ng malaking tao, bigla siyang sinampal ni Joe. Lumuhad ka sa akin. Isang paputok na dagandong ang pumuno sa hangin ng isang superior na kingly aura. Si Joe ay parang isang nagbagong tao. Ang momentum ay nagpanginig sa dalawang lalaki sa takot at ang pang-aalipusta sa kanila kanina ay nawala sa hangin. Si Joe ay tila mas nakakatakot kaysa kay Julian sa sandaling ito. Hindi ka ba nakakaintindi ng English? Hindi pa nakaluhod ang dalawang malalaking lalaki. Isang sampal ang ibinato ni Joe. Malinis at maayos ang sampal. Isang malakas na sampal iyon. Ibang klase siyang tao kumpara sa mahinang scholar na tila ngayon lang. Ang dalawang malalaking lalaki sa kalaunan ay hindi nakayanan ang panggigipit at lumuhad. Bumaba ka sa sahig. Sabi ni Joe sabay turo sa malaking lalaki na kakasalita lang. Ikalawang young master, ito. Sabi ko, bumaba ka sa lupa. Sa ilalim ng presyon ng malakas na aura, napaluhod lamang ang malaking tao sa takot. Pagkatapos, tinapakan ni Joe ang kanyang ulo at tinapakan ang katawan ng malaking lalaki, dumiretso sa ward ni Capra. Ang pares ng sapatos sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag at kumikinang. Ito ang parehong pares na isinuot ni Julian at balak itapon. Aha, ganito ba ang pakiramdam ng Year-Oka ng isang tao? Pagpasok sa silid ng ospital, isinara ni Joe ang pinto sa likod. Bumaba ang tingin niya sa pares ng leather na sapatos sa kanyang mga paa at sa kahakbang-hakbang na naglakad patungo kay Capra sa kama ng ospital. Matapos makuha ang suntok na iyon mula kay Tear Summer, nadurog ang dibdib ni Capra. Dahil buhay pa siya, napatunayan na ang taong ito ay may matatag na pisikal na lakas. Siya ay nakoman nitong mga nakaraang araw na may iba't ibang mga tubong sumusuporta sa buhay na dumikit sa kanyang katawan. Lumapit si Joe kay Capra at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa mga tubo. Huminga siya ng malalim. Bahagyang nanginginig ang kamay niya at hindi niya alam kung dahil ba sa takot o excitement. Kinukuha. Lahat ng tubo na dumikit sa katawan ni Capra ay hinugot niya. Biglang nagmulat ng mata si Capra na wala pa ring malay. Parang tansong kampana ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Joe. Si Capra ay isang mahusay na manlalaban, palagi siyang naglalabas ng mapang-ipang aura, at ngayon ang mabangis na postura ay nagmukhang mas nakakatakot sa kanya. Kumirot ang puso ni Joe, napaatras siya ng ilang hakbang. Nakatitig pa rin sa kanya si Capra na naging dahilan ng bahagyang panginginig ng kanyang buong katawan. Imposible pa ring sabihin kung kinakabahan o natatakot si Joe. Muling bumungad sa mukha ni Joe ang indikasyon ng kabangisan. Tulad ng isang klasikong eksena mula sa karamihan ng mga pelikula at palabas sa TV, kumuha siya ng unan sa tabi niya at agresibong tinakpan ang mukha ni Capra. Nagsimulang magpumigla si Capra, ngunit hindi nagtagal ay lumambot ang buong katawan niya. Itinago ni Joe ang unan sa ibabaw ni Capra ng halos 2 minuto bago siya huminto upang matiyak ang isang malinis na pagpatay. Nang ibaliktad niya ang unan, si Capra, na nakahiga sa kama ng ospital, ay patay, na may dugong umaagos mula sa kanyang bibig at ilong kung saan-saan, nabahira ng pula ang unan. Itinabi ni Joe ang unan, inayos ang damit, huminga ng malalim, pagkatapos ay lumingon sa labas ng silid ng ospital. Tanghali na noon, at ang araw ay nagliliyab. Sa isang lugar sa loob ng manor ng pamilya Quintes, isang dagandong at hiyawan ang umalangaw-ngaw sa kalahati ng mansyon.
Si Jacoda Quintes, ang pinuno ng pamilyang Quintes, ay nasa edad 51 ganap na kakilakilabot na karakter. Kahit na ang isang tao tulad ni Carson York ay mas mababa kumpara kay Jacoda. Si Carson ay hari lamang ng Hilaga at Timog na mga ilog. Hindi pa siya nakakaakyat sa tuktok ng Riverdale. Gayunpaman, si Jacoda ang naging numero 1 sa Astral Province mahigit isang dekada na ang nakalipas. Sa mga tuntunin ng mga lupain at kaunlaran, ang Astral Province ay higit na nakahihigit kumpara sa Riverdale Province. Basura, 2 tambak na basura. Nanginginig sa galit si Jacoda. Lumuhad sa harap niya ang 2 malalaking lalaki na ngayon ay puno ng dugo. Malinaw na nabugbog lang sila ng husto. Ang 2 lalaking ito ay parehong 2 nagbabantay kay Capra sa ward kanina. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Isa si Capra sa 12 Zodiac Fighter ng pamilya Quintes. Paano namatay si Capra? Napakaraming nagawa ni Capra para sa pamilya. Kahit na siya ay malubhang nasugatan ngayon, hinding-hindi siya pababayaan ng pamilya Quintes. Kahit na nangangahulugan ito na kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay magpakailanman sa kama sa suporta sa buhay. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang isang mahalagang tungkulin, ngunit, paano napatay si Capra? Hawak ni Jacoda ang isang letigo na bakal sa kanyang kamay, tinamaan ang katawan ng 2 malalaking lalaki habang nagsasalita, na nagbibitak ng kanilang mga laman. Master, patawarin mo kami. Guro, ito ay ginawa ng pangalawang young master. Wala itong kinalaman sa amin. Tinubukan naming pigilan siya sa pagpasok sa silid ng ospital ni Master Capra, ngunit nabigo kami. At saka, wala kaming ideya na papatayin talaga ng pangalawang young master si Master Capra. Joe. Nanginginig ang puso ni Jacoda. Matapos malaman na si Capra ay pinatay, siya ay napuno ng galit, at doon ay hindi pa oras upang malaman ang mga detalye tungkol sa dahilan ng pagkamatay ni Capra. Ang unang bagay na ginawa niya ay hanapin ang 2 gatekeeper at panagutin sila sa kanilang kabiguan. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na si Joe ang pumatay kay Capra. Paano naging siya? Ayaw lang maniwala ni Jacoda na ito ang katotohanan. Ang bastos na anak ng pamilya Quintes ay duwag at mahina. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na patayin ang Capra? May tao, pumunta at dalhin si Joe dito. Tumakbo ang isa sa mga katulong ng pamilya Quintes para makuha kaagad si Joe. Sabay pasok ni Julian sa kwarto. Pagpasok pa lang niya ay parehong galit na galit si Julian at sinipa ang 2 malalaking lalaki ng magkasunod na beses. Kayong 2 aso, how the hell were you watching the door? Bakit patay na si Kuya Capra? Ang 2 malalaking lalaki ay patuloy na sumisigaw ng awa. Muli, sinisi nila ang lahat ng ito kay Joe. Pagkarinig nito, lumingon si Julian kay Jacoda at sinabing, pare, kakaiba ito. Bakit gagawin ng kapatid ko ang ganoong bagay? Kabanata 396. Hindi isang matagumpay na materyal. Sumulyap ng makahulugan si Jacoda Quintes kay Julian sa tabi niya. Nanginig na lang si Julian sa tinging iyon. Marahil ay nakita na ni Jacoda ang plano ni Julian, ngunit nagatubili lamang siyang ituro ito. Sa kaso ni Capra, hindi siya maaaring tumagal ng higit sa ilang araw kahit na magtagal siya ngayon. Ngayon na siya ay lubos na walang silbi, walang paraan na ang pamilya Quintes ay panatilihin ng isang walang kwentang tao. Maaaring kumilos ng galit si Jacoda, ngunit ang katotohanan ay, kahit papaano ay naaprubahan niya ang pamamaraang ito. Naglagay na lamang siya ng isang palabas para sa natitira sa kanyang kaalaman, upang ipakita sa iba pang pamilya Quintes na si Jacoda Quintes ay isang maawang tao. Anong nangyayari dito? Hindi ba malinaw kung tatawagan mo si Joe at tanungin mo siya ng diretso? Julian, ikaw na ang bahala sa interogasyon. Itanong mo sa kapatid mo kung bakit niya pinatay si Capra, okay? Bahagyang lumiit ang mga pupils ni Julian. Pagamat medyo nagpanik siya, wala pa rin siyang pakialam sa labas. Sige po, father. I'm sure that my younger brother has his reasons. When the time comes, please be gentle with him. Kailangan kong malaman ang kanyang mga dahilan upang magpasya kung ano ang gagawin sa kanya, replied Jacoda. Pumasok si Joe sa silid, pinangunahan ng isa sa mga katulong ng pamilya Quintes, habang nag-uusap ang mag-ama. Bagaman si Joe ay nominally ang pangalawang batang master ng pamilya Quintes, hawak pa rin niya ang isang mababang katayuan at sadyang hindi kwalipikadong pumasok sa bulwagan. Ang kanyang hitsura ay tulad ng dati. Natatakpan ng bangs ang noo niya, at may suot siyang salamin.
Nagdala siya ng hangin ng duwag at takot. Sa simula, nang makuha ni Jack Oda si Joe mula sa labas, pinahahalagahan niya ang anak niyang ito. Unti-unti niyang natuklasan na ang mayroon sa anak na ito ay duwag, natatakot, mahina, at mahirap na huwad sa isang matagumpay na tao. Habang lumilipis ang panahon, mas lalo siyang nadismaya sa kanya. So much so that by now, kahit siya ay medyo hindi nasisiyahan sa kanya. Pagkapasok niya at bago pa makapagsalita si Jack Oda, lumuhad si Joe sa harapan niya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Joe, ngunit bahagya pang nanginginig ang kanyang katawan. Akala ng lahat ay nanginginig si Joe dahil sa takot. Gayunpaman, ang katotohanan ay, maliban kay Joe mismo, walang sino man ang may alam kung ang panginginig na ito ay dulot ng takot o kagalakan. Ang reaksyon ni Joe ay nagbigay ng higit na dahilan kay Jack Oda para lalong madismaya sa kanya. Capra, pinatay mo ba siya? Hindi nagpatalo si Jack Oda at dumiretso sa punto. Nanginginig pa rin ang katawan ni Joe pero hindi siya naglakas loob na sumagot. Itaas mo ang iyong ulo at sagutin mo ako. Hindi nagustuhan ni Jack Oda ang hitsura ni Joe, tulad ng sinasabi nila, tulad ng ama, tulad ng anak, ngunit hindi niya pinangarap na sa kanyang maluwalhating buhay, siya ay mangganganak ng isang tulad kulong anak na lalaki. Maingat na itinaas ni Joe ang kanyang ulo. Puno ng kakulaitan at takot ang kanyang mukha. Sagutin mo ako. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Jack Oda at hinampas ang kanyang letigo sa katawan ni Joe. Isang mabangis na letigo ang pumutok sa balat ni Joe, namumulaklak ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Napasigaw naman si Joe at nanginginig ang buong katawan. Oo, oo, ama. Ang kanyang boses ay nagdadala ng isang malungkot na nagdadalamati, halos parang isang dagendong. Sabihin mo sa akin kung bakit. O baka naman, sino ang nag-utos sa'yo? Sa sandaling binigkas ang mga salita, tumahimik ang bulwagan. Tumingin si Joe kay Julien na parang subconscious reflex. Kumunat ang noo ni Julien, at mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya. Siya ang nag-utos kay Joe na tapusin si Capra. Gayunpaman, hindi niya ito ginagawa dahil nag-aalala siya tungkol sa pamilyang Quintes na kailangang pangalagaan si Capra sa hinaharap. Mayaman ang pamilya. Wala silang pakialam sa mga bayarin sa medikal ni Capra. Gusto lang niyang gamitin ang insidente bilang huling pagsubok para masuri ang saloobin ni Joe sa kanya. Bagamat si Joe ay isang wimp at isang hindi agresibo, siya pa rin ang pangalawang young master ng pamilya. Si Julien ay isang napakapinong lalaki na may misophobia sa mga lalaki at hindi niya pinapayagan ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Quintes na banta sa anumang paraan. Hindi niya matanggap iyon, kahit isa lang sa 10,000 ang posibilidad na iyon. Sa makatuwid, kinailangan niyang bigyan ng pagsubok si Joe upang maabot ang kanyang conclusion. Kapag napatay ni Joe ang Capra, ang kanyang katayuan sa pamilyang Quintes ay tiyak na bababa. As of now, if Joe dared to turn him in, it would mean that he was still a threat to Julien. Kung hindi niya gagawin, si Julien ay lubos na magiging komportable sa kanya dahil ang taong ito ay walang iba kundi isang aso na walang init ng ulo o iniisip. Isang aso na walang banta sa kanyang sarili. Nang ibinaling ni Joe ang tingin sa kanya ay medyo kinabahan si Julien. Oo, ang Capra mismo ang humiling sa akin na wakasan ang kanyang buhay. Ang sagot niya ay parehong ikinagulat ni na Julien at Jack Oda. Hindi pa naman binibitawan ni Joe si Julien, pero pinili niyang sagutin ang tanong sa paraang hindi naiisip ni Julien. Lalong sumimangot si Jack Oda. Lalong lumakas ang galit sa mukha niya. Anong kalokohan ito? Nakoma si Capra. Paano niya papayag na patayin siya? Kahit gising siya, bakit siya magmamakaawa na patayin siya? Kasunod ng mga salitang iyon ay isa pang hinampas mula kay Jack Oda. Isa pang mantsa ng dugo ang namumulaklak sa katawan ni Joe. Nakabaluktot ang buong katawan niya sa lupa, nanginginig na parang aso. Gising na si Kuya Capra, binalak ko lang napuntahan siya noong una. Ngunit sinabi niya na siya ay nasa labis na sakit na siya ay nasa isang lugar na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Hindi niya magawang magpakamatay, kaya't humingi siya ng tulong sa akin. Siya ang humiling sa akin na patayin siya. Natahimik si Jack Oda. Maging si Julien ay medyo nagulat sa kanyang sarili. Medyo naguluhan sila kung nagsasabi ba ng totoo si Joe o hindi. Si Capra ay isang mahusay na manlalaban sa kanyang sarili. Maaaring totoo kung nagising siya at nalaman na kailangan niyang mabuhay sa suporta sa buhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Malaki talaga ang posibilidad na may sinabi siya ng ganoon. Dahil sa kanyang estado, mas mabuting mamatay na siya.
Seryoso ka dyan. Nang huminahon na si Jack Oda, nabawasan ang mapang-ipang aura nito sa kanya. Oo, totoo. Pare, hindi ako maglalakas loob na magsinungaling sa iyo. Napayuko si Joe sa lupa at sumagot ng nanginginig na boses. Lumingon si Jack Oda kay Julien at tinanong, ano sa tingin mo? Tumibok ang puso ni Julien nang sumagot, pare, pakiramdam ko ay naaayon ito sa estilo ng paggawa ni Kuya Capra. Dapat ay nagsasabi ng totoo si Kuya Capra. Inihagis ni Jack Oda ang letigo sa kanyang kamay sa gilid. Ipadala mo siya sa ospital. Mahirap makamit kung hindi mo kayang tiisin ang mga ganoong kababaw na sugat. Pagkasabi noon ay nagmamadaling umalis si Jack Oda. Kabanata 397. 1,000,000 dahilan kung bakit. Pagkaalis ni Jack Oda Quintes, tumingkayad si Julien Quintes at tinitigan si Joe Quintes, na nanginginig na nakayuko sa lupa, at sinabing, bakit hindi mo ako binigay ngayon? Napuno ng takot ang mga mata ni Joe habang nanginginig na sinabi, I don't dare, I wouldn't dare. Hahaha. Tumawa si Julien at tinapot ng 2 beses ang mukha ni Joe. Isang magandang doggy talaga. Hiniling ko sa iyo na patayin ang Capra bilang isang biro, ngunit hindi ko inaasahan na magpapatuloy ka at gawin ito. Magpagaling ka at magpahinga. Kapag magaling ka na, tuturuan kita kung paano maglaro ng golf. Umajejek si Julien at umalis, naiwan si Joe na mag-isa, kusang pumulupot sa lupa. Hindi nagtagal ay dumating ang mga katulong ng pamilya Quintes para dalhin siya sa ospital. Sa sandaling pumasok siya sa ospital, ang mga mata ni Joe ay napuno ng kalungkutan at kasamaan. Para siyang naging ibang tao. Samantala, sa istasyon ng bus ng Con City, si Tir Summers at Winifred Zia ay nagmaneho dito at naghintay ng kalahating oras. Ngayon, uuwi ang kanilang anak na si Blair Zia pagkatapos ang kanyang bakasyon sa tag-init mula sa Riverville City. Mula noong huling pagkakataon, nakinig na sila sa Carson York sa mga salita pabalik sa kabisera ng probinsya. Parehong napagtanto ni na Winifred at Tir na hindi sapat ang oras nila ni Blair. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito. Kung tutuusin, napakaraming bagay ang dapat gawin. Ano man ang mangyari, mas pagtutuunan nila ito ng pansin sa hinaharap. Kinailangan ng ilang oras sa labas para samahan ang bata, gaano man sila kabala. Kasama ni Blair sina Helen Cole at Jacob Zia nang makalabas sila ng istasyon. Little Blair? Tawag ni Winifred sa pangalan ni Blair. Yumuko siya at ibinuka ang kanyang mga braso. Akala niya ay masayang tatakbo si Blair palapit sa kanya tulad ng dati at saka niyakap siya ng mahigpit. Sa kabilang banda, hindi gaanong nag-react si Blair hanggang sa pinaalalahanan siya ni Helen na nasa tabi niya, Little Blair, anong ginagawa mo? Hindi mo na ba gusto si Mommy? Noon lang nag-react si Blair at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Winifred. Naghalikan silang dalawa, saka lumapit si Tir para sunduin ang kanyang anak. Little Blair, kumusta ang Riverville City? Nagsaya ka ba? It was fun. Sobrang saya na ayaw ko nang umuwi. Medyo nagulat, sabi ni Tir, bakit ayaw mong bumalik? Gusto ko kasi makisaya kay Dion. Dion? Tanong ni Tir. Lumapit si Helen na katabi niya at nagpaliwanag, anak ng kapitbahay si Dion, 3 taong gulang na batang lalaki. Ang maliit na Blair ay nakikipag-hangout sa kanya bawat araw. Oh, tugon ni Tir, saka sumakay ang pamilya sa kotse at sabay na umuwi. Siguro dahil matagal na silang hindi nagkita. Parehong may pakiramdam sina Tir at Winifred na si Blair ay lumayo sa kanila. Pagkatapos ng hapunan, napag-usapan ni Tir at Winifred na kailangan nilang gumugol ng ilang oras kay Blair ngayong gabi para makabonding muli ito. Nag-online pa nga si Tir para maghanap ng maraming kwentong pambata. Plano niyang sabihin sa kanila ang lahat kay Blair kapag humiga na ito sa kama mamaya. Hindi lang si Tir, pati si Winifred ay pinaghandaan. Pumili pa sila ng isang kwentong puno ng mga dialogo na masasabi nilang magkasama, determinadong pasayahin si Blair ng magkasama. Dati, ang mga kwentong bago matulog ang paboritong aktibidad ni Blair. Ngayong gabi, kikiligin siya. Mommy and Daddy, I don't want to sleep with you tonight. Gusto kong matulog kasama sina Lola at Lolo. Kapag oras na para matulog, si Blair ang tumanggi na matulog sa kanyang mga magulang. Ginawa nito ang parehong Tir at Winifred ay nagulat. Hindi nila inaasahan na gagawa talaga ng ganoong desisyon si Blair. Little Blair, bakit ayaw mong matulog kasama sina Mommy at Daddy? Lalong nagilty si Winifred.
Medyo tinanggihan sila ng kanyang anak na babae. Lumapit din si Helen at kinausap siya. Little Blair, lagi mong sinasabi na na-miss mo sina mommy at daddy. Ngayong nakabalik ka na, bakit ayaw mong matulog sa kanila? Nagsalita din si Tear, Little Blair, hindi mo ba gustong makinig sa mga kwento ni na mommy at daddy? Medyo marami kaming inihanda para sa iyo ngayong gabi. Ayaw makinig ni Little Blair sa kanila, diretsyong sagot ni Blair. Masasabi ni Lola ang lahat kay Little Blair. Nagkatinginan sina Tear at Winifred na may pait at walang magawa. Ang sumunod na sinabi ni Blair ay natigilan sa lahat ng matatanda. Hindi naman sa tinatanggihan niya ang kanyang mga magulang, at hindi rin niya sinisisi ang mga ito sa paggugol ng kaunting oras sa kanya, ngunit gusto ni Little Blair ng isang nakababatang kapatid na tulad ni Dion. I heard from Diane's sister that if mommy and daddy want to give Little Blair a brother, Blair shouldn't sleep with mommy and daddy. It is because if Blair got in the middle, it would affect mommy and daddy's performance. Namangha lahat sina Tear, Winifred, at ang iba pa. Ito. Dapat ba itong isang bagay na nanggaling sa isang 5 taong gulang na bata? Sa huli, hindi pa rin makuha ni Blair ang gusto niya at natulog na sila Tear at Winifred. Sa wakas ay nakatulog si Blair pagsapit ng hating gabi, ngunit parehong gising sina Tear at Winifred. Bawat isa sa kanila ay humalik sa pisngi ni Blair at naglakad patungo sa windowsill. Matapos ang mahabang katahimikan, si Tear na ang bumasag sa katahimikan. Darling, iyon ay mga salitang pambata, ngunit kailangan kong sabihin na ang Little Blair ay napakamakatwiran. Masyadong malungkot ang pagiging nag-iisang anak. Mamaling si Winifred kay Tear ng masama, so, what do you suggest? Ano ang iminumungkahi ko, kailangan ko pa bang sabihin? Ngumiti si Tear at tumingin kay Winifred. Minsan, pakiramdam ko hindi ka kasing maunawain ni Little Blair. Pinandilatan ni Winifred si Tear at tinanong, bakit mo siniseryoso ang mga salita ng isang bata? Pero gusto ko talaga ng anak. Pagkasabi nun, may lumabas na malademonyong alindog sa mukha ni Tear. Biglang kinabahan si Winifred. Ano? Kasama ang anak natin sa tabi natin. Pero dun tayo sa kabilang kwarto. Hindi. Sa pagkakataong ito, hindi na sumabay si Winifred sa gusto ni Tear, marahil dahil dumating na si Blair. Sa susunod na lang. Hindi naman masyadong nawala si Tear. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak na babae ay nasa bahay ngayong gabi. Natulog silang dalawa sa kama, hawak-hawak ni Winifred si Blair habang hawak-hawak ni Tear si Winifred. Ang malambot na liwanag ng buwan na sumisikat sa mga kurtina at sa pamilya ng tatlo ay banayad at malambot. Kinaumagahan, isinantibi ni Tear at Winifred ang lahat. Nagplano silang maghapon sa bahay kasama si Blair. Si Winifred ay hindi pumunta sa opisina, at si Tear ay walang masyadong gagawin sa panahong ito. Umagang-umaga, dinala na nilang dalawa si Blair sa water park. Kabanata 378. The sky's the limit. Masaya ang pamilya ng tatlo sa water park mula umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sabay silang pumunta sa supermarket pauwi at bumili ng isang buong bangkos ng pagkain. Sa gabi, magluluto sina Tear Summers at Winifred Zia ng handaan para kay Blair. Sobra ang pag-aalala ng mag-asawa kanina. Pagkatapos ng lahat, si Blair Zia ay hindi katulad ng mga ordinaryong bata. Siya ay mas matalino kaysa sa karaniwang mga bata. Anumang ibang mga bata ay tiyak na magrereklamo at maging emosyonal kung ang kanilang mga magulang ay masyadong abala upang samahan sila. Gayunpaman, walang masyadong maraming emosyon si Blair. Dahil iyon sa naranasan niya dati. Kaya naman, nang bumalik si Blair mula sa Riverville City, medyo nanlamig siya dahil matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, mabilis na natapos ang yugto. Sa pamamagitan ng mga sumunod na araw, minsan pa siya ay isang mansanas ng mga mata ng kanyang magulang. Hindi nagtagal, oras na para pumasok si Blair sa paaralan. Tinala siya ni Tear at Winifred para mamili ng school bag at lahat ng uri ng school supplies. Ang mga bagay na iyon ay medyo pangkaraniwan, ngunit itinuring sila ni Blair na parang mga kayamanan at walang tigil na daldal habang pabalik. Karaniwan para sa maliliit na bata na magkaroon ng 1,000,000 tanong kung bakit. Halimbawa, gusto nilang magtanong kung bakit naglalakad ang mga lalaki sa kanilang mga paa habang ang mga kuting at tuta ay naglalakad ng 4. Bakit hindi maaaring magkasabay ang araw at buwan sa langit?
O bakit kinailangan ni mommy at daddy na matulog ng mag-isa para magkaroon ng isang maliit na kapatid na lalaki, at bakit hindi naruroon si Blair noong sila mommy at daddy ay nagiging isang maliit na kapatid na lalaki? Bakit hindi agad nakuha ni mommy si Blair na kapatid? Ilang araw pa ba silang naghintay? Si Tyr at Winifred ay nakapagbigay ng mabilis na paliwanag kay Blair noong una, ngunit unti-unti nilang naramdaman na parang nahulog sila sa panlilinlang ng batang ito. Pagka-uwi mula sa paglalakbay sa Riverville City, ang girl na ito ay malinaw na nahuhumaling sa kagustuhang magkaroon ng isang nakababatang kapatid na lalaki. Siya ay kumikilos tulad ng ibang mga bata na palaging sumisigaw sa kanilang mga magulang na bilhan sila ng mga laruan. Pinuhat ni Tyr si Blair at nakangiting sumagot, "We need to give it more time to have a younger brother. It's not that easy to give birth." "Bakit, Daddy?" Nanlaki ang mga mata ni Blair. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin. She asked while looking at Tyr innocently. Medyo nahiya si Tyr sa tanong niya. Paano sasagutin ang tanong na ito? Tumawa si Winifred na nasa tabi niya at sinabing, "Masama kasi ang tiyan ng tatay mo ngayon. Kapag gumaling siya, bibigyan ka niya ng kapatid." Pero sabi ng ate ni Dion, si mommy lang ang pwedeng manganak ng nakababatang kapatid. Innocenteng sabi ni Blair. May sakit din ang mommy mo sa tiyan. Nagtawanan at nagkwentuhan ang pamilya ng tatlo habang bitbit ang isang malaking bag ng gulay pauwi. Sa bahay, handa na sina Tyr at Winifred na magluto para sa kanilang sarili at gumawa ng masaganang hapunan para kay Blair. Tapos, tumunog ang phone ni Tyr. Ito ay isang tawag mula kay Drake Tucker. Pinahit ni Tyr ang answer button sa telepono. Medyo hindi maganda ang tono niya. Madalang na inabot ni Drake si Tyr. Siya ay isang karampatang lalaki. Kaya niyang lutisin ang halos lahat sa kanyang sarili. Gayunpaman, nang tumawag siya, ang ibig sabihin nito ay may nangyaring lampas sa kanyang kakayahan. Ano mali? Kuya Tyr, may oras ka ba? Bilisan mo at pumunta sa city center. Nagkagulo na tayo. Nakasimangot na sabi ni Tyr, I'm busy now. What could possibly happen to the center? Solve it by yourself, don't bother me. Pero Kuya Tyr, ibang-iba ang sitwasyon. Hindi tayo makatawag. Kailangan mong pumasok. Seryosong-seryoso ang tono ni Drake sa kabilang dulo ng telepono. Bago ito, hindi pa siya narinig ni Tyr na kasing seryoso niya ngayon. Nang mapagtantong may nangyari, kinuha ni Tyr ang telepono at lumabas sa balkonahe. So, anong nangyayari? Si Warren Zura, ang pinuno ng pamilya Zura mula sa Yerepes City. May dinala siyang lalaki sa Con City na nagmungkahi na bumili ng 51% ng mga bahagi ng lungsod sa halagang $2 bilyong. Ano? Natigilan si Tyr sa sinabi ni Drake. Hindi siya natakot, ngunit naramdaman niya na ang lahat ng ito ay masyadong kakaiba. Pagbili ng 51% ng mga bahagi ng lungsod na may $2 bilyong lamang. Ang gawaing ito ay maaaring tukuyin bilang isang anyo ng pangangikil. Namanhid si Tyr, may tao ba talaga sa mundong ito na nang-ahas mangikil kay Tyr Summers? Higit pa rito, ito ay nasa kanyang turf. Ito ba ay isang clown? Gusto pa ngang tumawa ni Tyr pero hindi niya magawa. Sagot niya sa malalim na boses, Drake, kailangan pa ba kitang turuan kung paano humawak ng ganitong bagay? Nawala ba sa isip mo na may ibang pangalan ang Con City? It's called God's Forbidden Zone. Si Drake, sa kabilang dulo ng telepono, ay huminga ng malamig na hangin at sinabing, Brother Tyr, gusto kong turuan muna ng leksyon ang lalaking iyon. Gayunpaman, ang kanyang background ay masyadong malakas, at hindi ko nais na isang padalos-dalos na desisyon. Anong klaseng background meron siya? Ang Yerepes City ay isang prefecture level na lungsod sa Astral Province. Ang pamilyang Quintes ay kinikilala bilang ang nangungunang maginoo sa Astral Province. Lahat ng mga dakilang angkan mula sa lalawigan ay tumitingin sa pamilya Quintes. Bagamat ang pamilyang Quintes ay nagugat lamang sa Astral Province, ang kanilang lakas at pamana ay hindi dapat maliitin sa kasalukuyan, ang pamilya Quintes ay itinuturing din bilang isa sa mga henero sa Timog. Sa likod ng pamilya Zura ay nakatayo ang pamilya Quintes, kaya naman hindi ako naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ang pamilya Quintes. Nang marinig ang dalawang salitang ito, biglang natauhan si Tyr. Hindi nakakagulat na ang isang pamilya na napakalayo ay darating hanggang sa Con City at kumilos laban sa sentro ng lungsod. Ang pamilyang Quintes ang nasa likod ng plano. Marahil ay nakuha na ni Tyr kung ano ang tungkol dito.
Pagkatapos bumalik mula sa Stellar City, hinihintay ni Tyr ang pamilya Quintes na kumilos sa kanya. Marami siyang naisip na posibilidad, ngunit ang hakbang na ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Ang langit ang hangganan. Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni Tyr. Ito ay nagiging kawili-wili. Kuya Tyr, hihintayin ko bang dumating ka? Patuloy na tanong ni Drake. Hintayin mo. Hilingin mo si Warren Zara na maghintay din. Sabihin mo lang sa kanya na pupunta ako at kakausapin siya ng personal. Tawagan din si Noah Lee, Zachary Smith, at iba pa. Nakarating na sila hanggang sa Con City at bumisita sa atin. Kailangan natin siyang bigyan ng mga souvenir bilang kapalit, hindi ba? Si Drake ay isang matalinong tao. Naintindihan niya agad ang tinatagong kahulugan ni Tyr. Nagmamadali siyang tumango at pumayag. Pagkababa ng telepono, bumalik si Tyr sa kusina at tinignan si Winifred ng masama. Naghuhugas ng pinggan si Winifred. Lumingon siya kay Tyr at nagtanong, Honey, is something wrong? Medyo, may kailangan akong asikasuhin, kaya ayos lang, kaya ko naman magluto mag-isa. Tsaka libre din si Mom, papasok ako mamaya para tumulong. Uuwi ka ba para mag-dinner? Siyempre. Kabanata 379. Warren Zara. Hindi na nagtanong pa si Winifred Zia. Then, please be careful. I'll be home waiting for you for dinner. Umiti si Tyr Summers. Hinalikan siya nito sa noo at sinabing, bakit hindi mo ako tinatanong kung saan ako pupunta o kung ano ang gagawin ko? Umiling si Winifred. What's the point of asking? Hindi kita mapipigilan sa pagpunta. Gayunpaman, tandaan mo ang lagi kong sinasabi. Kahit anong gawin mo, huwag mong kalimutan na uuwi at kami ni Blair ay naghihintay sa iyo. Oo. Tumango si Tyr ng mariin at sinabing, huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang yan. Babalik ako bago mo malaman. O tama, yung scrambled egg na may kamatis at tinadtad na karne na may mga ulam na talong, iwan mo na. Gawin mo kapag nakauwi na ako. Nangako ako kay Blair na ipagluluto ko ang 2 ulam para sa kanya. Sige. Kasabay nito, sa sentro ng lungsod. Ang pinakamataas na palapag ng pangunahing gusali ng sentro ng lungsod ay isang marangyang opisina. Ginawa ang opisinang ito para kay Tyr, ngunit walang oras at motibasyon si Tyr na pumunta rito. Kaya halos walang laman. Minsan ay pumupunta sina Drake Tucker at Zachary Smith sa opisinang ito. Uupo sila sa opisina at pag-usapan ang iba't ibang proyekto patungkol sa sentro ng lungsod. Sa sandaling ito, mayroong isang higit sa 40 taong gulang na lalaki sa opisina na may matako na hitsura sa kanyang mukha. Umupo siya sa main boss chair na may hawak na sigarilyo, para siyang nag-e-enjoy. Ang taong ito ay si Warren Zara. Isa siya sa mga maharlika ng lungsod ng Yerepes. Siya ay isang napakamatakaw na tao. Sa likod niya ay may ilang bodyguard na mga dayuhan at mukhang magaling. Si Warren ay isang bisita, ngunit siya ay mukhang siya ang may-ari ng lugar na ito. Michael, naglabas ka ba ng kontrata? Magiging maayos ba? Tanong ni Warren sa foreigner na nakatayo sa tabi niya habang nagbubuga ng sigarilyo. Ang pangalan ng dayuhan ay Michael, isang Amerikano. Si Warren ay namuhunan ng milyon-milyong dolyar sa kanya upang siya ay maging isang nangungunang abogado. Sa lahat ng mga taon na ito, tinulungan ni Michael si Warren sa iba't ibang mga hindi pagkakaunawaan sa komersyo at pangangikil, na nakakuha ng daan-daang at milyong dolyar na kita para kay Warren. Wala namang problema, boss. Nakaplano na lahat. Soon, ikaw na ang pinakamalaking shareholder ng City Center, and that is the CEO here, confident na sabi ni Michael. Magaling. Ngumiti si Warren at tumango. Tilat ang kanyang mga pupil. Parang may nakita siyang kumpol ng pera na lumulutang sa harapan niya. Pagkatapos ay sinabi ni Michael, Boss, kahit na ang kontrata ay mayroon at walang problema, kung sinubukan ni Tyr na mag-file ng police report, wala silang magagawa ayon sa batas. Pero konti lang ang opening price natin this time. Hindi siya maglalakas loob. Pinutol ni Warren si Michael bago pa siya makatapos. Super confident si Warren. Hindi lang siya nagtitiwala sa pamilya Zara ng Yerepes City, kundi pati na rin sa pamilya Quintes. Ang pamilyang Quintes ang nag-utos sa kanya na bilhin ang gusali sa sentro ng lungsod. Kung tatutol si Tyr, ibig sabihin ay laban siya sa pamilya Quintes. Sa buong South City, walang nangahas na sumalungat sa pamilya Quintes. Ito ay malinaw na ang Tyr mula sa Con City ay hindi kailanman lalaban sa pamilya Quintes. Sa
Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok sa opisina si Drake Tucker, nakausap kanina ni Tyr. Nakasunod si Jade Laurel sa tabi niya. Nang makita nila si Warren na nakaupo sa upuan ng CEO, kay Tyr na upuan, pareho silang nakakunot ang noo. Galit na galit si Jade. Tinaman siya ng tingin ni Drake na nagsasabi sa kanya na maging mahinahon. Dahil papunta na si Tyr, dapat nilang ipaubaya sa kanya ang pakikitungo sa lalaking ito. Tisirain siya ni Tyr. Mr. Tucker, how dare your brother Tyr make me wait for him? Kailan ba talaga siya darating? Nagsimulang magreklamo si Warren. Pilit nang umiti si Drake at sumagot, tinawagan ko na si Kuya Tyr, papunta na siya rito. Oo. Tiningnan ni Warren ang oras sa kanyang birding submarine na mamahali na relo at sinabing, hihintayin ko pa siya ng 10 minuto. Kung hindi siya dumaan, magagalit ako. Tumayo si Warren sa upuan at naglakad patungo sa malaking bintana. Kitang-kita niya ang buong city center mula rito. As expected, there is potential for it to become an international business. I believe if I were to lead the company, we will definitely reach an international level, sabi ni Warren na mas natuwa, para siyang lobo na nakahanap ng isang malaking mock-atas na tupa. Matapos gawin iyon, umupo ulit si Warren sa upuan ng CEO. Umakto siya na parang siya ang may-ari ng lugar. Pagkatapos ng eksaktong 10 minuto, bumukas ang pintuan sa harap, at pumasok si Tyr kasama sina Jamie Sonder at Stephen Cole. Wolves Den? Sa puntong ito, ay medyo may kakayahan. Sa tuwing may mga problemang tinatimad na harapin ni Tyr, iyon ang magiging espada niya. Dahil si Tyr ang hari ng Regal Palace, magiging hindi makatwiran kung siya mismo ang haharap sa bawat maliit na sitwasyon. Ano kaya ang iisipin ng mga tao? Kuya Tyr. Agad namang tumayo sina Drake at Jade at magalang na binati si Tyr. Bahagyang tumango si Tyr. Nang mapansin niyang nakaupo si Warren sa upuan ng kanyang CEO ay hindi siya naapektuhan dito. So, ikaw si Tyr Summers. Inangat ni Warren ang ulo at tumingin kay Tyr, puno ng kamangmangan ang boses. I didn't expect you to be this young. However, let me give you advice as your senior, being punctual for business is very important. Medyo umangat ang corner ng labi ni Tyr. Hinailan ni Jamie ang isang upuan para maupo si Tyr. Umupo si Tyr sa upuan at humarap kay Warren. Paano kita haharapin? My surname is Zara, and my name is Warren. Isa rin akong businessman. Oh, sagot ni Tyr. Tapos sabi niya, so. Tumawa si Warren. Pagkatapos ay winigiwi niya ang kanyang mga kamay para kay Michael at upang humakbang pasulong. Ipinasa agad ni Michael kay Tyr ang kontrata na inihanda niya noon at sinabing, Mr. Summers, please read the contract. Kung sa tingin mo ay walang problema, then please sign it. Pero syempre, kahit may problema ka, hindi kami makikipag-ayo sa iyo. Napagdesisyonan na kasi itong bagay na ito. Kabanata 400. Pangangilati ng anit. Kung hindi lang sinabi ni Tyr Summers kay Drake Tucker at Stephen Cole na iwan muna ito sa kanya, naputol na ng dalawa ang leeg ni Michael sa kalahati. Tina Warren, Zara at Michael ay mga halimbawa ng pagiging masyadong ignorante at mukhang payaso. Kinuha ni Tyr ang kontrata kay Michael. Pinuklat niya ang mga pahina at mabilis na iniskan ang mga iyon. Ang kanyang mga labi ay yumuko sa isang ngiti. Gusto mong bumili ng 51% ng mga bahagi ng aking sentro ng lungsod na may 2 bilyong dolyar. Tama ka. Sumingot si Warren sa kanyang sigarilyo na parang siya ay pagbibigay kay Tyr ng isang kumikitang deal. Kuya Tyr, nakikita mo na bata ka pa, hindi mo alam ang tungkol sa internasyonal na mga negosyo at kung paano sila nagpapatakbo, tama? Ba? Gayunpaman, huwag mag-alala, bilang iyong nakatatanda, bibigyan kita ng kalamangan. Babayaran kita ng 2 bilyong dolyar, at umupo ka lamang at maghintay para sa mga kita. Maghintay para sa mga kita. Oo, sabi ni Warren. Mula ngayon, ang pamilya Zara ay magkakaroon ng 51% ng mga bahagi ng sentro ng lungsod. Ang pamilyang Zara ang magpapasya sa lahat ng mga desisyon at operasyon. Kung tama ang pagkakaalala ko, kasalukuyan mong kontrolado ang buong sentro ng lungsod. Kahit nabibigyan mo ako ng 51% ng mga bahagi, ikaw pa rin ang magiging pangalawang pinakamalaking shareholder. Naniniwala ako sa ilalim ng guidance ng pamilya Zara. Ang lungsod ang sentro ay lalago ng husto.
Ang pagbebenta nito sa halagang 2 bilyon ay maaaring mukhang isang disbentaha para sa iyo, ngunit sa katagalan, ito ay tiyak na makikinabang sa iyo ng malaki. Talagang matalinong negosyante si Warren. It was apparent that he was trying to scam Tyr, but the words mula sa kanyang bibig ay tila si Tyr ang higit na makikinabang dito. Parang tinatapon niya ang pride niya at binibili ang city center na para bang ginagawa niya ang isang malaking pabor kay Tyr. Nakatayo sa sulok sina Drake Tucker at Jade Laurel, namumula ang kanilang mga mukha. Maging sina Stephen at Jamie ay hindi na nakayanan si Warren. Kalmado pa rin ang mukha ni Tyr na nakangiti pa rin. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba, nagkukunwaring nag-iisip tungkol dito. Kung iisipin mo ang sinabi mo, totoo talaga. Sa loob ng 5 taon, ang mga bahagi ng sentro ng lungsod ay hindi bababa sa 3 beses na higit pa kaysa ngayon. Siyempre. Ngumiti si Warren at sinabing, sa conclusion si Brother Tyr ay higit na makikinabang sa kontratang ito. Hindi mo maaaring tingnan lamang ang panandaliang benepisyo sa mga negosyo. Kailangan mong tingnan ang pangmatagalang benepisyo. Kung natapos na ni Kuya Tyr ang pagbabasa ng kontrata at kung walang problema, bilasan mong pirmahan ito. Sige. Kumuha ng panulat si Tyr. Sa sandaling ito, puno ng kasakiman ang mga mata ni Warren habang si Michael naman ay nakangiti ng husto. Tulad ng sinabi ni Julian Quintes, hanggat sinusuportahan siya ng pamilyang Quintes, maaari pa niyang nakawin ang kumpanya mula kay Tyr, at walang magagawa si Tyr. Paano lalaban ang isang maliit na walang katulad niya laban sa malaking pamilyang Quintes? Biglang ibinaba ni Tyr ang hawak niyang panulat. Ito ay hindi tama, Mr. Zera. Anong hindi tama? Natigilan si Warren. Ngumiti si Tyr at sinabi, ngayon ang buong sentro ng lungsod ay akin na. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon. Sa 5 taon, ito ay magiging higit sa 30 bilyong dolyar. Ang 30 bilyong dolyar ay akin na. Bakit ako kukuha ng 2 bilyon ngayon at hatiin ang 150 bilyong dolyar sa iyo? Mr. Zera, hindi mo ba naiisip na ako ay dahado dito? Natahimik sandali si Warren. Pagkatapos ay tumingin siya kay Michael at sinabi, kung walang suporta mula sa pamilya Zera, maaaring imposible para sa sentro ng lungsod na kumita ng 3 beses sa halaga sa loob ng 5 taon. Totoo yan. Napaisip si Tyr at tumango. Kung walang tulong mula sa pamilya Zera, imposibleng makakuha ng 3 beses ang tubo ng sentro ng lungsod sa loob ng 5 taon. Dapat ay 5 beses ang tubo. So, after consideration, I will not sign this contract. Bang! Ibinagsak ni Warren ang kanyang mga kamay sa mesa. Sa wakas ay napagtanto niyang pinaglalaroan siya ni Tyr, tinatrato siyang parang unggoy. Tyr Summers, are you playing with me? Today, you will need to sign this contract. Kahit ayaw mong pirmahan, kailangan mong pirmahan. Biglang parang mabigat ang atmosphere sa hangin. Sa isang iglap, isang malamig at matinding bloodlust ang nagmula kay Warren. Nakahanda na ang mga kamao ni na Jamie at Stephen na nakatayo sa likod ni Tyr. May utak ba ang taong ito? How dare he come at subukang ice-scam si Kuya Tyr? Nais pa ba niyang mabuhay? Sa sandaling ito, naging malungkot ang mukha ni Tyr. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng talam. Tinitigan niya si Warren ng nakakatakot. Ang sentro ng lungsod ay kasalukuyang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 150 bilyon. Sa tingin mo ba ay magagamit mo ang 2 bilyon upang bumili ng 51% ng aking mga bahagi at kontrolin ang sentro ng lungsod? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sabi ni Tyr sabay hampas ng mga kamay niya sa mesa. Bang! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong opisina. Naputol na ni Tyr ang mesa sa kalahati. Nagulat ito kay Warren. Kinilabutan siya. Joke ba ito? Ito ba ay isang pelikula? Tumayo si Warren, nanlamig. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya makakurap. Hindi na napigilan ni na Jamie at Stephen ang kanilang galit. Sa isang iglap, sinugod nila si Warren gamit ang kanilang mga kamao. Bang! 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 Malalakas na mga suntok ang narinig. Ang mga taong dinala ni Warren ay mga propesyonal. Madali nilang matatalo ang kahit man lang turn ordinaryong mandirigma. Gayunpaman, sa harap ni na Jamie at Stephen, sila ay walang iba kundi mga 3 taong gulang na bata sa kanilang mga mata. Wala man lang kalahati ng kanilang lakas. Ilang segundo lang ay natalo na ang mga tao ni Warren. You guys there. Sa sobrang takot ni Michael ay namutla siya.
Ito ay naging napakaraming taon mula nang magkaroon ng sinuman mula sa timog na nakipaglaban sa mga tao ni Warren. Shot it. Hinawakan na ni Jamie ang kwelyo ni Michael at inihagis ito sa dingding. Ngayon, si Warren na lang ang natitira. Nakaupo pa rin siya sa upuan ng CEO, pinagpapawisan ng bala. Dear Summers, ako. I have the Quintes family backing me, you. Bago pa matapos ni Warren ang kanyang pangungusap ay nagsalita na si Tyr. Hindi inaasahan ni Warren na hindi ito maaabala ni Tyr. Julian Quintes. Tumayo si Tyr at naglakad patungo sa bintana. Tumingin siya kay Warren at nag-wave ng mga kamay. Halika dito. Nanginginig si Warren. Sobrang nanginginig ang mga paa niya, hindi man lang siya makatayo. Hayaan mo na maglakad. Tinabihan ka ni Kuya Tyr na pumunta ka doon. Pingi ka ba? Hinawakan ni Stephen si Warren at kinaladkad papunta sa bintana kung saan nakatayo si Tyr. Para siyang humihila ng patay na aso. Tumingin ka sa labas ng bintana. Kung gusto mong bilhin ang city center, I can sell it to you. However, you should ask them if they agree to it. Tumingin si Warren sa labas ng bintana. Naramdaman niya ang pagkirot ng anit niya sa isang iglap. Ang bakanting lupa sa ibaba ay biglang napuno ng grupo ng mga sasakyan. Mayroong higit sa 100 sa kanila. Bilang na bumaba ang mga tao mula sa kanilang mga sasakyan, mayroong higit sa 1,000 sa kanila.